Isuko lahat ang kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ang nanay. Ibig
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan natin yung gabi. Hallelujah. To the ends of the earth. Hallelujah. Hallelujah. manalangin sa ating Panginoon, hingin natin sa Diyos na pagpalain niya ang ating pong combined discipleship na ito'y gamitin niya upang lalo pa tayong masintihan sa ating pong pagpapalagad sa ating Panginoon at lalo pa tayong mapagtibay, madagdagan ng pagkaunawa at karunungan upang lalo tayong magamit ng ating Panginoon. Hingin natin sa ating Panginoon Diyos, kung mayroon pa mga nagbiyahe patungo rito ngayong gabi, ingatan sila ng ating Panginoon. Hallelujah. At pray din natin ang hallelujah, ang
Sabay na kawan sa mga bayan, naraos ng discipleship meeting, pagpalaan ng Panginoon. Mga kapatid natin na may mga problema, may mga nararamdaman, pagkakataon dito na sila ating may manalangin. Sama sa ating prayer, si Mariel, yung ating brother Ricky, ay pagalingin ang ating Panginoon sa kanyang pagkakatuloy. Then, may maghapon, pinakawalang beses sa ating tuloy ang kanyang anak. So, pray natin ang himala ng Diyos kung talagang may pagsubok. Kahangin ito ay kailangan natin ang pagkilos ng Panginoon. Hallelujah, mga kapatid natin, sila sa Mary O. Hallelujah, biyaya ng Diyos ay himala, Bernardino, and then sila sa Philippines, Ibis, hallelujah, sa isip natin, panalangin natin sila, taas natin sila sa Maripig, and then, hallelujah, si Joel, ang magaling na, parang magaling na ba? Then, parang may nakaso yata ay natin yung Miraculous, no? Pag-pray natin, hallelujah, at thanks, my brother Gas, Ranibel, Sister Rose, amen, hallelujah, at nakalusugan, Brother Dino, Brother Dulong, amen, hallelujah, sama natin sa ating pananalangin ng pagpapagaling ng Panginoon sa kanila. Amen. Igor, Pastor Pearl, amen, ang pag-ingat ng Diyos, maging kay Sir April, na isang masilang ng mga anak. Amen, pag-pray natin. Amen. At patuloy natin sa Diyos na tulungan ng Panginoon ang kanyang gawain na tayo makatanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon. Ngayon dito, usapin din tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng itong gawain. Amen. At maranasan natin ang gusto ng pagkilos sa ating natin na pamilya ng Diyos, ang discipleship meeting ito para sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. At hallelujah, si Brother Jonathan, muli sa ating prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Bilang Diyos na banal at makapangyarihan, sa lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, ngayong gabi, lumalapit po kami sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, itinataas ang iyong pangalan, Panginoon, o God. Ngayong gabi, Panginoon, hiningi po namin, Panginoon, ang pagkilos mo, Panginoon, o God, maging sa mga may karamdaman, Panginoon, o God, ang mga anak, kalikasan, Panginoon, o God, ang mga himala, Panginoon, ay maranasan ng aming kapatid sa pananampalataya, Panginoon. Lord, at ngayong gabi, Panginoon, o God, alalahanin mo po ang gawain mo, Panginoon, sa iglesia na ito, ng lugar na ito, Panginoon. Lord, at ang patuloy na pagliligtas na marami pang kaluluwa, Panginoon, na makapanumbalik sa iyong kalooban, dakilang Diyos, maging Panginoon, maging ang aming mga personal na mga mahal sa buhay, na hindi pa namin nakakasama sa pagsamba sa iyo, ang pagkilos, Panginoon, sa kanilang buhay, dakilang Diyos, sinasabi po namin, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, dahil sa gawain ito, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ikaw po, Panginoon, mangusap sa aming kalagitnaan, pagpalain po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, magdadala ng iyong mga salita, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay pinabalik po namin, ang mataas ng papuri, pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kamayan, amen. At tapos tayo kamayan, ay tayo makakapos sa ating mga upuan. Once again, welcome sa ating pong discipleship combined, discipleship meeting ngayong mga gabi. Amen. At salamat sa inyong mga presensya na dito yung ating hindi nag-isip na bukas ay yung meeting naman, bukas na lang ako pupunta. Amen. Hallelujah. So, salamat. Kahit halos gabi-gabi, ay meron tayong activities ay nandiyan kayo. Amen. At yun naman ang pinakamabuti.
ang tayo laging nasa gawain ng Panginoon. Amen? Sa lahat ng pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos, napakaganda na tayo po ay laging na nasa gawain ng ating pong Panginoon. Amen? Salamat sa mga pananalangin niyo araw-araw. Kami nananalangin para sa inyo, mga kapatid, at tagumpay din ang ating pong pitching point kagabi sa parke. Amen? At hindi man maraming tao ang nagbabad sa aming harapan para makinig, pero dahil malakas naman ang ating gamit na speaker ay abot ang mga tao sa paligid. Amen? At may mga tumanggap sa ating Panginoon. Amen? Kaya hindi tayo dapat na magsasawa sa ating ginagawa mga pagayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, bilang mga Kristiyano, alagad ng ating Panginoon, ito talaga yung ating duty ang mag-share ng word of God. Evangelism. Ito talaga yung ating duty. Kaya, lalo natin kapag-alapin ang ating damdamin sa pag-ipangilyo. Sa pagkakalang natin na maraming tao na kailangan ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, sa Webes, ay meron ulit tayo. Tuwing Webes ang ating preaching point. Amen? At bukod pa ang ating paglabas ng Martes. Amen? Viernes. Amen? At may follow-up ng Sabado. Amen? Nasa inyo yun kung kayo po'y kasama. Amen? Sa mga gumagawain. Amen? Tuloy pa rin ang ating panawagan mga kapatid. Hanap kayo ng inyong lugar sa inyong mga barangay. Pwede tayong makapagdamos ng preaching point. Para hindi lang yung palengke, hindi lang yung parking ang ating naabot. So yung mga barangay pa ay ating din maabot. Amen? Target natin kahit yung mga malalayong barangay. Nag-isip na ako doon sa barangay. Ito yung paglampas na sa Kapita. Radio Vision na yung barangay. Pag dumating ng Mabini na ba yung kilala? Yung Pagayon or Pagayon? basta ito yung pagkakibaan. Di Mabini. Mabini ang muna. Mabini, tapos Kalamias doon. Tapos lang yung Kalamias. Mayroon ako nakita doon na parang yung lugar. Parang bayan-bayan na siya. Parang medyo malamas na ng iba. Kaya naisip ko, parang ito sa prayer mga kapatid na tayo ay ang ating target ay makahanap tayo kahit maliit na ng kaupahan sa halagang kulang na lupa, mag-pray na tayo para meron tayong base doon. May base tayo doon. At humayo na tayo, may magpakalingan tayo at may lugar tayo may makikita. At tuloy mag-isimula at kawain. Kaya pag-pray nyo. Anong lugar kami? Mabini. Mabini. Pag-pray natin yung lugar nyo. Nakita ko, parang bayan-bayan na siya. Lumabing ng oras, meron tayong gawain doon, tuwing Biyernes. Pwede tayo mag-isibo doon. Amen? At marami pang barangay ang ating kabutin sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong magsawa at huwag mapagod sa pag-ipamilyo, lalo tayo masabik sapagkat may ginagawa ang Diyos mga kapatid. Amen? Hallelujah. At kahit mga babae ay maganda para nakakapag-share din kayo. Nakakapag-share. Pwede tayo mag-one-on-one. Kapag may nangaral, pwede tayo mag-one-on-one. Kaya yung ginagawa namin sa parking gabi, may nangaral, nag-one-on-one, may mga naupo, pinupuntahan. So, bukod sa may nagpapatanggap sa mikropono, may personal ka bang nakakatanggap sa Panginoon. So, ganun ang ating ginagawa mga kapatid. Kaya, lalo tayo masabik, may pakilos sa Panginoon. Bukas na yung tipo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun lang, talagang minsan naisip mo parang kaya kang tao na hindi
gabi, habang nangangaral si Brad Jesus, ay inikot ko yung lugar. No? Inikot ko yung lugar. At hanggang saan pa ako ang ating speaker, yung tulong ng speaker, at aking narinig ko na abot ay hanggang doon sa kabilang dulo yung pangangaral. Kaya wala nang tao sa ating harapan. Ang maraming, ilan-ilan, ang maraming nasa malayo at nakakakinis na. Kaya naniniwala natin hindi babalik na walang kabuluhan ang salita ng Diyos. Amen? So, sa palingki, aagap ka pa natin mga kapatid. Amen? Aagap ka pa natin kasi obserbahan ko yung dalawa ng tao. Hindi talaga, hindi advisable ba kay kapag yung mga alas 7 na nagaling. Alam mo na yun, parang magkagayak na sila na gusto ka mga tao, pauwi na yung iba, no, yung mga magkikinta, ang iniisip na nila ay magayak paano uwi. No, kaya, babaguhin natin ang ating oras, no, babaguhin natin ang ating oras sa ating mga pangangaral. Amen. Ating preaching point ay aagapan natin kung maaari 5:30 na alis na tayo rito. No? 5:30, adjust tayo ng isang oras, 6:30 na kasi alos tayo na alis dito. No? Gagawin natin 5:30 para 6, dahil nakapos na tayo, nagsisimula na tayo. Amen. Kaya yun na po ang ating oras para sa ating preaching point. So yung ating po kami po naman ay may dumating ito ubada, ay tuloy ka kami, mahanap kami ng mga pagkakataon para maharal ng salita ng Diyos. Kung mahayo, ay wala akong kasama paminsan, mahayo ako mag-isa, at pag-teaching naman, hindi naman yung aking mga nakakasama ko rin. Kaya, masakay pa kami kayo oras, libre kayo sa inyong anak buhay, magsabi na kayo, Pastor, kung mayroon po paglabas ngayon, ako sasama. No? Kaya, magpapagsabi na kayo para alam ko kung may hintay na po wala. Ako naman chat, sa ating group chat, ibig sabihin, larga na kami. No, larga na kami. So, nasa inyo na yun. Kaya, hindi ko naman kayo inuubigan talaga dahil alam ko lalo ng mga kalalakihan, ng mga anak buhay, may pamilya, priority ang pamilya. Pero kung alam nyo may oras kayo, mag-chat kayo. So, nag-greet po ako kayo, sasama po ako. Mahalaga yun. No, at para sa akin talaga, ay dito ako lalo ng lumalang. Wala pa noon na ako ay nagpa-disciple. Dito ako lumagot. No, hindi lang yung sa pagdalo. Yes, sa pagdalo, nakakakilig ng preaching, nakakapag-fellowship, isigla kayo sa iyong pagiging Kristiyano kasi nakikita mo na dito mga kapatiran. Pero yung pagsama sa mga activities, lalo na sa pangangaral na salita ng Diyos, diyan kalala mo. Diyan kalala mo, makakarinig ka ng mga preaching na pwede mong gayahin. Makakarinig ka ng preaching na pwede mong dagdagan. No? O pwede mong maging idea kung ikaw naman ay sakaling may babahagyan na salita ng Diyos. Natututo ako mga kapatid. O pag-angaral sila, sino man ang nangaral, nakikinig ako, kinukuha ko yung mga maganda rin ng mga idea, Word of God na magandang ipangaral, kinukuha ko yun. I-appreciate ko yun dahil alam ko yun ay papakinabangan ko at papakinabangan ng mga tao. Kaya, bukod sa pagdalo, nakakapagpalagot mga kapatid na kasama sa mga kapatid. Kaya, bilang malagat, bilang mga Kristiyano, na tinawag talaga tayo ng Panginoon sa gawain ito, involve ang sarili sa evangelism. Amen? Sa mga kadalasan tumatayo, ang daming mga mikropono, o namin ito sabi, maghanda ng pangamaral. Maghanda ng pangamaral. No? Practicein ang pangamaral. No? Pinapractice, kahit hindi ka pa kahit wala ka pa sa kaulasan, pinapractice mo yung sasabihin mo, iniisip mo na, sa isang araw, isip mo, mangarap. Sa isip mo, inihahanda mo na, kung may offline ka, inihahanda mo yung offline mo para pagtayo mo, ayos yung iyong pangarap. Hindi magpapasa mo sa buhay. No? Napakaganda nila. Sa bawat isa na tumatayo sa pangarap, lalo na mga kalalakihan. So, lagi naman nating hinahangat ay matanggap ng mga tao ang ginawa ni Jesus
evangelism, still preaching point, yung bang gumagamit na tayo ng ibang mga talata, pero walang higit gagaling natin sila sa paglapit sa Panginoon. Yung talagang ating target. Okay? Kaya, mga kapapalagan ay maganda tayo. No? Maganda. Lagi maganda. Hindi lagi si Brother Jason ng mga aral. No? Palit-palit. No? Palit-palit ng mga aral. Magawa si Brother Jason ng ating pinalagang pangaral natin sa labas. Pero hindi dapat na siya lang. Hindi lahat dapat ng mga kalalakihan ang aral. Yan? Ang aral. At kaya kung bayan ito, kahapon ko rin kayo mga kababaihan na ang dami kayo ng inyong pag-share. No? Dahil pag may nasa labas tayo dito, hindi natin pinapatayo sa likod ng pulpito para mangarap dito. Pero kung nasa labas, lahat ng Kristiyano ay dapat mangarap. No? Lahat ng Kristiyano ay dapat mangarap. Babae, lalaki, kahit na bata, may hilong natin mangarap na pag-share. No? Okay? At tayo kumatayo sa malasangan, napalala ko lang pala, napapasin ko sa kasi, lalo na pag may mga teaching, kahit doon sa iba't ibang mga bayan, napapasin ko. Pag sila kumatayo pag nagpapatanggap, kung na natin dituhin yung pinakatanggap natin, kung ikaw yan, ay sunod tanggapin si Jesus, pakitas mo yung kanang kamay. Sabihin kanan o kaliwa man. Sabihin mo, taas mo yung sa kamay. Bakit may hawak yung kanan o kaya nalito kayo yung kanan ko. So, hindi naman sa aking usukuan. Tayo sa lang. Tayo sa lang mga kapatid. Nagpapatanggap tayo. Sino po ang guys na pakitas mo po yung sa kamay. Natatandaan naman na mayroon kong tao sa lugar nito na gusto tanggapin si Jesus. Lagi ko naririnig sa iba, kung may nangaral, pakitas mo po yung kanan kamay. Bakit di ba pwede yung kaliwa? No? At kanan palagi. Eh, mamaya, naging ito kayo. Kanan daw, kanan. Kung may hawak, hindi mo kataas ng kamay. Kung may hawak yung kanan. Kanan, pwede. Simple lang yun. Paalala lang. Hallelujah. At kapag tayo lumalabas, tinututukan ko ito ngayon kasi itong mga paalala nito dahil ito ang aking target ngayon. Talagang nag-GBC talaga tayo sa hindi na puro panglo mga nakaraan kasi ang pinaparala natin mga activity dito sa loob. No? Pero tapos na yun, yung mga revival natin, maganda natin para tapos na yun, kaya sa labas na tayo. Kung tayo maayo, lalo na sa palengke, sa mga lugar, huwag mo kayo tatayo sa harap ng tindahan. No? Huwag mo kayo tatayo sa harap ng tindahan dahil maaari tayong kaibisan na may tindahan. Nasa isip nila, hindi ako magpipintahan ito kasi may nakaharap sa tindahan ko. No? Kaya naman, kayo, hindi na kailangan ipaalala kayo paglalabas sa'yo. Kailangan ng tindahan, parang kayo ng gusto nyo na walang mga akit, walang mga nagtitinda maapektuhan, makakabala. No? Pag mamimigay ng babasahin, ay huwag nyo naman pagpilitan, kung ayaw naman nila. Ayaw na. Kasi pag pinagpilitan nyo, tatapon ng binila. Tatapon sa'yo. Sister Rose na, naubusan na ng pin. Kapit-print niya ating ating mga pamimigay na babasahin na yan. Kaya pakikita natin yung kalat lang doon sa pasada. Kasi pinilit na natin, sinusok lang natin sa kamay, kaya nagtatagnalan. Pag ayaw nila, na tayo magagawa, huwag na natin pinilit, masay galaw natin sila. Ganun ang pamimigay ng mga sa'yo. Libre lang po. Huwag na natin ito mga sa'yo. Pag ayaw nila. Dahil may mga tao na gusto. May mga tao na gusto. Okay, ano ba ating ginagawa sa evangelism? Then, kapag may tao kayo nakitang interesado, ay huwag lang tayo makuha na nakita isang interesado sa hindi. Unang tulong nyo rin yung kanilang, lalo-lalo na kung hindi ipagkakit yung kanilang messenger. Ayun yung mabilis na kontak. Napapalo natin. Ngayon sa atin, yung aming tester o pili na nagpapas sa siya dami.
Ngayon ay wala na din nagagawa. Kung sayang, makukuha natin yung mga kapatiran natin, tulungan natin sa kapatanambali sa Panginoon. No? Yung mga lumalapit, ano yan? Ay, ang gawain mo ng Panginoon. Pagkituloy nyo na yan. Mag-isip na kayo para na makuha nyo yung pansin niya, nakakilala ko siya. No? Kaya na kailangan kasi matuto tayo makipag-usap. Give with give. No? Kailangan natin yun kung pagulong ka makipag-usap sa tao. No? Kailangan natin yung binamahalan. Kasi kung kamili tayo, baka tayo makakabot ng tao. Kaya kailangan may isip ka ng mga hindi ba, puro tanong lang, nakapag-usap kasi yun. Isip kayo yung paraan na tayo pakain. At yung ating talagang ginagawa rin habang may lumangaran, dapat nag-pray naman yun. Nag-pray kayo habang may lumangaran. Nag-pray natin yung mga tao, nakikinig, sinasabay natin ang prayer yung kung wala naman tayo pausap. Okay mga kapatid, napakahalaga ng pag-ipamilyo. Yan ang isa talaga sa pinaka-agudili ng Panginoon. Umayo kayo ang pangarap ang mabuti. Ayan. At paulit-ulit pa lang, pangarap natin sa lansangan. Paulit-ulit pa lang yung sahit, pinapangarap ko kailan. Dahil yung mga tao na dyan, hindi na sila ng awareness. Kahit pa yan, paborito mong pangangaral. Sila, ngayon ang paborito mong pangangaral. Okay, at tuloy din ang ating pag-iimbita para sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. At pahalagahan natin ang ating pagkakatipon. Gawa ng paraan. Gawa ng paraan na oras ng prayer tayo sama-sama na. No? Gawa ng paraan. Oras ng panalangin. Oras ng panalangin. Sabi tayo, ano bang maganda natin gawin para baka may mga dahilan talaga bakit nalilig kayo. Nung nakaraan, magsisimula na lang ang gawain. Ay marami pang wala. Magsisimula na lang ang gawain, marami pang wala. Magkukuha nyo, magaling nyo, hindi tayo makapag-pray. Sisimula na ang gawain. So, sinabi natin, ano ba gusto nyo? 6:30 ba tayo? Wala 7. Sabihin nyo, kung ano pwede pastor, nalilig kami kasi adjust na tayo. Pag tayo na 7, alas 8:30 na. Tapos natin yung isa, para sa rapat, anong gawin? Alas 9 na tapos na. So, kaya tayo mahaba, alas 6:30, alas 8, tapos ng gawain. Pero kung kayo ko, alas 9, alas 9. Tapos, alas 7 tayo magsisimula. Alas 6 na prayer natin. Palagi oras ng araw, prayer natin. Nasama-sama. Pero talaga dapat, isang oras. At ang babal tayo, hindi na mahirapan yung mga aral kung hindi babal sa prayer. Hindi na mahirapan yung mga aral. Kasi meron kong agad na takot mula sa Diyos. Sa sarili mo palang pakipag-usap sa Panginoon, ay may natatanggap ka sa Panginoon. So, mabalit, hallelujah, alas 6 natin prayer, alas 6:30, simula ang ating pagpanggitan. Kaya, yan natin ang ating mga sarili. Huwag niyo papabayaan na mag-alas 6 na, ito pa kayo sa inyo. Malilig talaga po. So, kung mayroong mga bagong paraan para makaabot tayo mas magiging mga. Amen? Kung wala, sadyang may mga dahilang napakahalaga, at sinisikap lang ba na makaabot sa pagsamba. Hallelujah. So, wala tayong magawa, kundi manalangin ang Lord. Bigyan po ang paalis ng Lord. Pero natin kalimutan, alas 6 ang ating panalangin. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, bilang mga alagad, pakita tayo ng good example. Pakita tayo ng good example. Good. Naalala ko nun, isa yung
disciple pa lang ako. Kala ko si Superman. No? Sabi ng kapitbahay ko, grabe ka. No? Pumasok ka magtatago. Kakataklan lang dito, paglabas mo, sasamba ka na. No? Kasi nagtatago pa ako. Pero bago ako umalis, at may kasunduan na kami ng business. So, puuna na kayo ha. Tapos ihanda mo ng damit ko. Kasi doon, pag Sunday, naghahanap buhay pa ako nung bago-bago pa lang kami. Yung bago pa lang kami. Naghahanap buhay pa ako pag Sunday. Pero sinasabi ko, bago kayo umalis, ihanda mo ng damit ko. Diyan nakalagay, alam ko yung lagayan. No? Walang na alam, lagyan niya ng toothpaste toothbrush ko eh. No? Nakahanda na lahat. Ginagawa yung strategy sa akin. No? Kaya, sila naman, kasama natin mga anak, pupunan na sila doon. Para kakarin ko ako na lang ang sa sarili ko. Kakarin ko naman, kasi nakikita ako ng tao doon. Ababa ko lang yung party ko. Sakay, punta ko sila, ligo ka na, sakay bitbis. Labas na ulit ako. No? Pero, kasi yung oras sila, kung mahalaga sa akin ang oras, nahihirapan ako. Ang ginawa ko, nag-desisyon ako. Hindi na po ako Panginoon mula ngayon. Hindi na po ako makikita ng Panginoon. Desisyon na talaga. Iisip ko, kasabay yung pag-desisyon ko, may iba't ibang pumapasok sa isip ko. Paano tayo pangangailangan? Dahil yung linggo lang, magpapabalik ko sa anak buhay ko. Lunes sa Biyernes, mahina ang pagtitinda. Sabado at linggo lang, magpalakas kasi walang pasok, maraming bata. Pero yung linggo, tinanakot ko pa sa Panginoon. Pero hindi naman ako tinabayaan. Gumawa kayo ng paraan, makipagpubilan kayo sa Panginoon, sa mga bagay na nakakaabala sa inyo. Then, ang Diyos nito na pagpapatayag ng tayo. Amen? So, kung wala ka na doon, dito tagal. And lalo kami pinagpala nito. Sabi ko nga sa inyo na alis ako sa pagtataho. Nakapagtrabaho ng maayos, nagigitan ng maayos. Sinacrifice kayo yung Sunday. Totoo, hindi mga sacrifice kasi hindi na akin eh. No? Sa Panginoon pa rin yung Sunday talaga eh. Hindi ko lang sacrifice ng araw. No? Ay para sa Panginoon talaga. Kung nakita ang Diyos ay kapag. Kaya mga kapatid, pahalagahan natin ang ating bawat paparaan. Natutuwa po ako dito sa ating sa iba dahil isa po tayo sa attendance ng Merkulis at Linggo na hindi ko nakakalayan. No? May mga simbahan po na hindi po sumibalita para manutay kayo, para kayahin nyo. Pero mga simbahan na pag Merkulis, ilan sila. Pag Linggo ng umaga, wow, ganda ng attendance. Pag Linggo na ng gabi, hindi na sila. Pag Linggo na pag Merkulis ng gabi, hindi na sila. Pero tayo dito, natutuwa ako, hindi na tayo lubang karamihan. Pero yung attendance natin ng Sunday morning, Sunday evening, Wednesday evening ay hindi naglagay. No? So, ibig sabihin ay yung ating pagkakatipon, regular na pagkakatipon ay ating pong nagdadaluhan. So, lalo pa tayo magpakasigla sa bahagi nito. Amen? So, laging manalangin na madagdagan pa tayo ng bilang mga kapatid. Amen? Ito nakarang meeting namin sa Mandaluyong ay isa sa pangangaral na aming napakinggan doon. Pagkamat ginagawa ko talaga ito araw-araw ay yung bang narado ko dapat may oras na para panalangin kong mga kapatiran. No? Napapanggit dapat natin sa panalangin ng mga pangalan ng mga kapatid. Ako nga, mula sa tatay, nanay, anak, pababa, isa-isa yun. Isa-isa yun. Ako nagbibigay ako, inisip ko ano yung kailangan niya. Ano yung kailangan niya. Kahit alam kayo ng Diyos, pero dahil sa prayer na, sabi niya, wala niya nagagawa ng pananalangin, sinasabi ko pa ng Diyos. Kaya, pag may pagkatataon talaga na nakakailan tayo ako, luhod, tayo, upo. Sa dami ng ipag-pray, ayun din mga kapatid, hindi ginagawa dahil hindi yung gawain lamang ng pastor. Kundi tayo ay yung kapatid na dapat ay nakakanan. Kaya dapat oras tayo. Gusto ko lang yung oras ko sa araw,
gabi. Bago ka matulog, magkaroon ka ng oras. Wala kang panahon talaga sa araw. Dahil araw pa lang na naghahanda ka na. Sa gabi, mag-uuna lang matulog. Hindi ka nakapag-pray sa umaga sa gabi. Totoo talaga yun, yung pag hindi tayo naging mapag-analis sa mga kapatid, nanakawin ng oras ng Facebook, ng cellphone, nanakawin ng oras ng totoo talaga. At di mo napansin, mas marami yung oras na naibigay mo doon sa cellphone. Kaya isa doon sa prayer mo, nakawala ka na. Kaya, napakaganda ng mensahe binigay na Diyos sa akin talaga. Yung Miraculous Movement. Gusto ko talaga yung mensahe na kasi lahat naman tayo yun ay inaabot. Na hindi tayo dapat mag-isamahan ng away. Hindi tayo dapat mag-isamahan. Huwag mo wala sa iyo yung prayer life mo. Huwag mo wala sa iyo yung Bible reading mo. Huwag mo wala sa iyo yung alam mo sa ibahagi sa gawain. Napakahalaga ito. Amen? So bilang mga Kristiyano, ay meron tayong dapat makatalapin sa ating buhay. Amen? Biblically, totoo naman talaga, Diyos ang mag-provide. May oras na sasanayin mo yung oras ko dati, binibigay ko ito, idadagdag ko sa oras ko para sa gawain ng Panginoon, para sa prayer, para sa Bible reading. Totoo yung Matthew 6, 33. Matthew 6:33. Sige, first na kingdom of God, and His righteousness, all these things shall be added unto you. Di ba tayo maging masalanan, pero nakatago yung Diyos. Amen. 25 years na aming pamilya Kristana, hindi pa matagal, pero susubukan ko ng Panginoon. Subok ko ng Panginoon sa bagay nito. Okay, magpakatibay sa ating pong yung una, gano'n natin mga paalala sa ating paging mga mananampalataya. Schedule na magawain mga kapit sa Monday ay may impact sa ibaan. Baliti. Baliti. Impactin, kung may oras kayo, hindi ko kayo, lalo ng mga tatay, yung mga anak buhay, hindi ko kayo iubligan, pero may pagkakataon kayo, may magagawa kayo, makibahagi sa impactin. Makibahagi sa impactin. Okay? Hallelujah. At ang ating kasunod na discipleship meeting ay sa July 1. Nakalagay na ba sa inyong kalendaryo? So, dalawa tayo sa comment ng July. May revival po sa Balete. Meron, revival sa gabi. Revival sa gabi. Bakit sa araw, revival sa gabi. Hindi mo kasi Pastor Bill, sabi ko sa kanya, kung tayo, wala na manginihintay, dinaghin mo ko sa distrito sa mga tagawa ng class. Yun ang himo ko sa kanya. Kung wala rin naman tayo hinihintay, at malayo pa naman ang gawain. Tayo na, maatap tayo sa revival, tayo ang mga kapila natin, dahil pa sa malalayong bayan, uubit pa sila. Makawin na maangat. Kaya malamang ay maangat ang gawain doon. Ang mga 5 o 5:30. Simula ng revival doon. Amen. Okay, ulit ko, July 31, ang aking discipleship meeting, combined dito sa Lupa. Amen. At August 3, ang Lucena, Pastor's Meeting, at sa gabi ay discipleship meeting. Men's Regional Discipleship Meeting, at August 7 naman sa Manila. August 14, ang ating discipleship meeting. And then, August 28, dalawa sa buwan ng August, ang ating pong discipleship meeting. Okay, September 25, ang ating discipleship meeting. And then, September 25, discipleship meeting. And then, October
October 5 ang Regional Discipleship Meeting sa Lucena at sa Manila naman ay 9. At ang ating pong Church Revival and Anniversary ay October 17 and 18. Then 17 and 18. Kasama natin si Pastor Ernie. Yung muna, pagkita tayo sa revival natin at anniversary. October 17, 18. Amen? So, meron pa tayong tatlong buwan. Dalawang buwan. Hindi tayo. Pero paghahanda, tatapin na natin. Okay? Okay, ngayong gabi ay ako'y magpapahagi ng isang napakahalagang pagtuturo, mga kapatid. Napakahalaga nito. Kung pagtuturo nito, at kung alam na natin ito, mas lalo ngayong gabi. Amen. At kung hindi pa, nalilito ka pa sa bahagi ito, amen, ay napakahalaga nito na ito natin mapakinggan. Amen. At magamit mo rin ito sa pagtuturo at kung minsan, baka mangyari na pagtit ka, di walang pagtanggol ng iyong pananampalataya at paniniwala. Amen. Okay, ang ating pong topic ngayong gabi, amen, sino si Jesus? Baka tayo tawag kay Jesus. Tapos, kinikilala natin sa Diyos, pero hindi pa natin kaya ituro, hindi natin tayo paliwanag. Amen. Napakahalaga nito. So, ang ating teksto ay John chapter 1. And John chapter 1, verse 1 hanggang 3. At tatalo tayo sa verse 14. Amen. Okay. Ang ating teksto, babasahin yung gabi. Amen. Ito nakasulat, sa Biblia, ang aking gamit, John chapter 1, verses 1 to 3. Kasulat ay ganito. Sa kasimula ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. No? Sa King James Version yan, ang kasimula ay ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Okay, verse 2, kasama na siya ng Diyos sa kasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Okay, talon tayo sa verse 14. Sabi rito sa verse 14, John 1:14, naging tao ang salita at siya'y natirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Amen. So, ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang tinutukoy nito. Siya yung salita na naroon na mula pa ng pasimula. Kasama na siya ng Diyos mula pa noon. At siya'y Diyos. Sabi ng Bible. Ang layunin ng pag-aaral natin at kung hindi gagamitin natin sa pagtuturo natin sa iba. Ang layunin ng pagtuturo natin ay makulawaan ng ating mga tinuturuan na si Jesus ay hindi lamang isang propeta o guro, hindi lang siya basta magdadamot, kundi siyang tunay na Diyos. Yun ang layunin natin kung sa ating gagawin mga pagtuturo. Layunin ito ngayong gabi, ituro ito sa atin, at kung gagamitin natin ito ang layunin na nakatanin sa ating isipan. Ang makulawaan ng ating tinuturuan kung sino talaga si Jesus. Dahil kung hindi natin ito gagawin, napakaraming mga tao ang nalilito patungkol kay Kristo. Lalo na napakaraming anti-Kristo. Napakaraming ang mga laban kay Kristo. Yan ang rumors. Naniniwala si Jesus ay Diyos. Group of witnesses, maliit lang na Diyos. Iglesia ni Kristo, tao lang si Kristo. Ginamit pa sa iglesia nila. Kaya naman paniwalaan. So,
Muslim, tinitiwala sa isa ng Diyos. Okay? So, kaya kung hindi natin ito gagawin, maraming mga tao ang mananatili sa alituhan. Narinig kami ang pangalan ni Jesus, pero hindi natin kilala talaga si Jesus. Kaya yung ating itong layunin. Then, mahintayat sila na sampahin at pagtiwalaan si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao, Panginoon ng mga Panginoon. So, makikita sa Biblia na si Jesus ay tunay na Diyos. No? Makikita natin niya sa Biblia. Kapag tinanong ang mga tao kung sino si Jesus, iba-iba ang sagot. No? May nagsasabing siya mabuting tao, isang propeta, isang dakilang guro. Pero ano nga ba ang sinasabi mismo ng Biblia? Kaya, huwag na natin titingnan ngayong gabi. Amen? Si Jesus ay Diyos mula pa sa kasimula. Amen? Si Jesus ay Diyos mula pa sa kasimula. Noon pa man, Diyos na siya. Amen? Sabi ng John chapter 1 verse 3 natin, John chapter 1 verse 1 to 3 natin binasa. Amen? Yung ating ginawang teksto ngayong gabi, nagpasimulay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen? So, yung parang